Sa Philippine Rice Research Institute ng Department of Agriculture, may mga binhi rin silang dinedevelop upang maging climate resilient. Matagal na po nating ginagawa ito dahil matagal naman na po nating nararamdaman yung climate change. Kaya nga sa katotohanan nga po, meron na tayong ilang varieties ng palay na masasabi nating climate resilient. Meron tayong mga varieties na for rice areas na may drought. Meron din tayong mga rice varieties for areas na may mataas na temperatura. May mga varieties na tayo na pang submergence at may mga varieties din tayo na pang sahod ulan o yung tinatawag nating rain-fed. Inilalapit natin sila sa mga magsasaka kung ano yung ecosystem nila, kung ano yung mga lugar nila na may mga stress, at ipinakikita natin yung performance at ini-involve po natin yung mga farmers sa pamimili. Kasi may mga proyekto tayo na talagang kahit doon sa mga malayong marating ng ating technology, yun yung talagang pinupuntahan namin. Nakatuon ang kasalukuyang administrasyon sa pagpapataas ng rice self-sufficiency ratio ng bansa. Ang SSR ay isang sukatan kung gaano kalaki ang porsyento ng pangangailangan ng bansa ang natutugunan ng sarili nitong produksyon. Tumataas ang SSR kung matatag ang supply ng bigas at nababawasan ng pagdepende sa importasyon. According to the latest preliminary data, 78.5% ang naitalang self-sufficiency ratio ng Pilipinas noong 2023. Pero ayon kay Dr. Jose Hernandez ng Institute of Crop Science ng University of the Philippines, Los Baños, hindi lang dapat self-sufficiency ang pagtuunan ng pansin ng gobyerno. Pataas ng pataas ang population natin. Ano na tayo ngayon? More than 110 million Filipinos. At marami tayong calamities like typhoons, yung related sa climate change, baha, drought, or El Nino. Kaya tumataas ang production natin, pero ang problema, tumataas din yung demand. Kaya pinakamataas na importation ng Pilipinas, record yun. Palagay ko ang hindi maganda na ang aim natin maging self-sufficient, kundi maging food secure tayo, hindi self-sufficiency. Hindi lang rice, kundi pati na yung ibang crops na kailangan para maging food secure tayo. I'm not in favor ng food self-sufficiency. Okay sa akin, pero dapat food security ang aim natin.